Magandang umaga po sa ating mga kababayan dito sa Pilipinas. Karangalan ko po na maging bahagi sa napakahalagang programang Ugnayan sa Himpapawid. Mabuhay po kayo at ang inyong pamilya at ang ginagawa nyo. Bilang panimula po sa pangalan po ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, KMP, at ng 10 po ng Makabayang Koalisyon, ang Senatorial Balls, kabilang ang inyong lingkod. Nagpapaabot po kami ng taus-pusong pakikiramay at pagpupugay kay kasamang Mitch at sa kanyang pamilya. Pagpupugay po sa martir ng Magbubukid at Sambayanan. Muli po, magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi po rin at maraming salamat po, Kadaning. So, umpisahan na po natin itong ating pag-usapan kasi mainit po ngayong balita ngayong magaganap na malaking kilos protesta sa 31, no? Sa ikatatlong, halos ngayon, mamaya na po yan sa Pilipinas. So, ano po ba kaya ang dahilan? Bakit po ba magsasagawa ng protestang bayan yung mga iba't ibang mga progresibong organisasyon ngayong ika-31 ng Enero? Mahalaga pong malaman ng ating mga kababayan, katulad po ng nabanggit nyo, protestang bayan laban sa kahirapan, korupsyon at kawalang pananagutan. Meron pong tatlong mahalagang chanting at panawagan ng ating mga kababayan. Kaugnay dun sa binasa natin, Marcos Singilin, Duterte Panagutin, Sara Duterte Carpio Patalsikin. Mahalaga pong pag-usapan natin to dahil alam niyo po napakatindi ng krisis na kinakaharap ng ating mga kababayan, ligalig, kagutuman, napakatindi po ang korupsyon at kawalang pananagutan. Isipin niyo naman ka Alex, ka G at mga kababayan. Sa atin po, sa Pilipinas, ordinaryong mga tao, simpleng violation, nakukulong. Pero ang mga mandarambong, ang mga plunderer, katulad ni Enrile, ni Revilla, at saka Estrada na kinasuhan ng ombudsman, ngayon ay pinawalang sala ng Sandigang Bayan. Grabe po. At mahalaga pong isa-isahin natin ito. Hindi po maikakaila yung sinasabi ko na kahirapat kagutuman, kung dati isang kahig isang tuka, ngayong kahig ng kahig walang matuka. At ito po ay inilabas mismo ng Social Weather Station, SWS survey, noong nakarang December 2024. Ito po, 63% self-rated poverty, highest in 21 years rather. Pag kinumpert po natin ng 114 million na populasyon, alam niyo po ba, 71.82 million Pilipinos ang naghihirap at nagugutom. Ganyan po katindi yung paghihirap, yung pong mga milyonaryo, bilyonaryo ay nagkakamal ng pera, pero ang mga magsasaka, masang anak pawis, mamamayan, kabilang po ang inyong pamilya, ay matindi ang nararanasang gutom. Ngayon, iugnay ko na po, kaugnay po nung binasa niyong konteksto na uh, ano ba yung ugat ng korupsyon? Mahalaga pong makita natin na sistema na, no? Sa ilalim po ng umiiral sa ating feudal, malapyudal, nakaayusan, dominante ng mga Panginong may lupa at malalaking burges sa komprador sa national level at dominasyon ng dayuhan, grabe po. Nananatiling export-oriented, import-dependent, foreign-dominated, ang mga magsasaka, ang agrikultura atrasado, gusto ko na pong iugnay. Ano ang ugat ng ng korupsyon at epekto sa ating lipunan? Ito, konkreto po ito.
kasi meron din pong tanong kaugnay ng impeachment, pero ididiretso ko na po, no? Na ang inyo pong lingkod, si Cardaning Ramos, tagapangulo ng KMP, isa po ako sa petitioner uh, nito pong December 4, no? Ito po, ka Alex, ka ito, Okay po. ito yung second complainant, 72 po kami. At bakit nagsampa ng impeachment complaint uh, against VP Sara, Duterte Carpio at DepEd Secretary dati? Kasi po, ang nakasalang po rito ay 612.5 million pesos na confidential and intelligence funds. Isipin mo ka, G, ka Alex, mga kababayan, 612.5 million na ito pong 125 ginastos ng 11 araw, no? Uh, ano po ang epekto nito? Gusto ko pong banggitin ang mga magsasaka wala halos natanggap na kompensasyon nung mga nakaraang serye ng kalamidad. El Nino, La Nina, serye ng bagyo, baha, etc. Ang isang ektarya gumastos ng 60,000 to 70,000 pesos. Yung mga rice farmers sa Bicol, Southern Tagalog at Cagayan Valley, pati yun na yung nasa mais, wala pong natanggap, no? Kung may natanggap pong konting tulong, yun po yung parang relief ayuda, MUMO. Eto, basahin ko po. Ano po ang anong katumbas ng 612.5 million? Alam niyo po ba na pwede na itong makabili ng 408,333 fertilizer o bags uh, sa ating bansa. Kung isang magsasaka isang bag, ibig sabihin 408,333 rice farmer o corn farmer sa bansa. Ngayon, kung yung kinurakot ni ni Pusit, ni Sara ay ibibili naman ng bigas at 45 pesos per kilo ng bigas. Alam niyo po ba, ang sabi po ng gobyerno, 132 kilograms average rice consumption per year ang isang tao. So, kung kalahati nito, 66 kilograms sa kalahating taon, 6 na buwan, alam niyo po ba, ang makikinabang po ay 206,228 individuals sa loob ng 6 na buwan. Ka-G, ka-Alex, ka-Dits, malamang po, makikinabang yung inyong pamilya at pamilya ng OFW dito. Isipin niyo po, 6 na buwan, pero ginastos lang sa loob ng maikling panahon at kinurakot. So, ibig sabihin po niyan, dumarami nagugutom, pero yung mga opisyal ay nagpapasasa. Ngayon, isipin niyo po, nag-file po kami December 4, may ibang grupo na una sa atin, meron pong third complainant, mga church people, at ganoon din, iba-ibang sektor. Pero mahigit ng 1 buwan ay walang walang hakbang. Yung complaint po ay nasa office pa ng Secretary General kay Velasco ng House of Representatives. Pero alam niyo po, malamang malaman ng ating mga kababayan na nagpahayag po si BBM, si Marcos, na para sa kanya hindi mahalaga yung at huwag ituloy yung impeachment. Dahil po nung araw na yon, nagkaroon ng dinner at tinawag po nila na fellowship sa Malacanang, 200 congressperson ang dumalo at sa ngayon hindi kumikilos kasi pinakikialaman, hinahadlangan mismo ni BBM at ni Speaker Martin Romualdez yung impeachment complaint. Para kay Marcos, hindi po yun mahalaga. At mukhang na sa amin pong pagsusuri, malaking pondo galing sa Office of the President. Pero yun po, ulitin ko,
nasa saligang batas po ng Pilipinas na kailangan, eto po, Kaji, Alex, basahin ko lang para klaro sa ating mga kababayan. 1987 Constitution. The state shall promote a just and dynamic social order that will ensure the prosperity and independence of the nation and free the people from poverty through policies that provide adequate social services, promote full employment and a rising standard of living, and then improve quality of life for all. Section 9, Article 2. Pero yun po, uulitin ko po, ang mismong gobyerno ang ugat. At gusto ko pong sabihin, base sa ating karanasan at sinasabi ng ating mga kababayan, inutil ang gobyerno. Dahil siya mismo ang nagsasagawa. Iduktong ko na po para makita. Hindi po kailangan sa inyo na may mga ginagawa ang gobyerno para daw tugunan yung gutom at saka mataas ang presyo ng bigas. Alam nyo, bigas, pagkain, lahat po tumataas. Tubig, kuryente, ang tindi ng inflation. Ano hakbang ng gobyerno? Ito po, nag-front page po ito. Nalagay po sa editorial ng isa sa major news bulletin dito sa atin, target root cause of prices. Kasi po, alam nyo, ang sabi po ng gobyerno, kailangan natin ng food security emergency, removal of brand labels, yung premium po at saka special at saka yung imported. Maximum suggested retail price 58 pesos per kilo ng imported rice. At yung pong kadiwa, padadamihin. Gusto po nating banggitin, ang pagsusuri natin dito ay palliatives, cosmetics, and band-aid. Hindi nire-resolba yung ugat bakit mataas ang presyo ng pagkain at bigas. Una po, mahalagang linawin natin, kaya po mataas ang presyo ng bigas ay dahil una, ay walang tunay na reforma sa lupa sa Pilipinas. Pangalawa, walang government subsidy. Pangatlo, hindi namimili ang National Food Authority diretso ng palay sa magsasaka at higit sa lahat, pag-iral ng kartel. So yan po ang dahilan. Ito po, lagi ko itong daladala ka Alex. Ito, yung palay binabarat, pero pag nasa kamay na ng trader, sila nagtatakda ng presyo. Ngayon, ang tanong, yan ba ang solusyon? Hindi. Hindi rin solusyon ang Executive Order number 62 from 35% tariff, ginawang 15% ang taripo sa bigas at iba pang agricultural product. Ang sabi ng gobyerno, kasi June yun, July, mamumura ang bigas. Hindi umubra, unabot ng Agosto, Oktubre, Enero, wala pa rin. Ang sabi ni Secretary Laurel, sa February daw, kumunoy ng pangako at panlilinglang sa taong bayan. Kaya po, mahalagang makita natin ito. Ito pa po masama, mga kababayan. Nagkaroon po ng amendment sa Rice Tarification Law o Republic Act 11203 noong nakaraang Disyembre. Inamend nila at ngayon may bagong batas. Alam nyo ba na ito, yung isang highlight? Ang DA ay binibigyan ng kapangyarihan na maglaan ng 5 billion pesos para umangkat ng bigas. Ibig sabihin, ang DA mismo ay aangkat ng bigas na dadagdag pa sa mga trader, sa mga importer. Sa halip na bili ng palay ng mga magsasaka sa panahon ng anihan. Pangalawa, yung food daw aging, kung palay ay 6 months at kung bigas ay 3 buwan, kailangan i-dispatch siya yung mga imported na bigas, magkakaroon ng auction. Ibig sabihin, ang bibili niyan, ibebenta nila sa mga kartel, sa mga trader. Hindi sa mga pamilya natin na mahirap dito sa ating bansa. Kaya po,
dagdag na pahirap sa halip na kanilang ginagawa. Hindi po nire-resolba ang problema na ang solusyon, ulitin ko po, significant government subsidy. Alex, eto, hawak ko po yung mahalagang data. Ito po yung lumabas sa Business News nito pong nakaraang September 2024. Klaro po ito. Nais kong nais ko pong bago pala ito, gusto kong banggitin 500 billion pesos ang loss sa Philippine agriculture taon-taon, lalo po noong sumapi tayo sa WTO noong 1995. Ito po, subsidies. Isipin nyo from 1995 to 2022, ang nakalagay po rito, the Philippines has historically lagged behind its counterpart in terms of the scale and effectiveness of subsidies and government support for agricultural sector. Philippines has among the lowest in per capita support for agriculture. Ano po ang nasusulat? Ito po, per capita farmer support for agriculture, ito, tingnan nyo po, ang Japan, 907,318.64 US dollars. Yun po yung Japan, no? Yung pong malapit sa atin, ang South Korea, 145,015 US dollars. Ang Thailand po, 5,912.2 US dollars. Alam niyo po sa Pilipinas kung magkano? 2,563.4 US dollars per capita. So, mumu. Okay, idagdag pa natin. Sa 2025, alam niyo po ba na ang budget na lang sa agriculture ay 211.3 billion pesos para sa Department of Agriculture including mga attached agencies. Nung pong last year is 221 billion pesos. So lumiit pa. Kaya po, ulitin ko, inutil ang gobyernong Marcos Jr., inutil sa Secretary Tio Laurel para resolbahin at ang ginagawa nila ay patindihin pa ang inflation, ang kahirapan. So kaya po napakahalaga na anong solusyon? Kailangan po, ulitin ko, napakahalaga po, tunay na reforma sa lupa at pambansang industrialisasyon, buwagin ng kartel, subsidy sa mga magsasaka, kompensasyon sa mga biktima ng serya ng kalamidad, at napakahalaga po, palakasin ang lokal na produksyon ng pagkain, hindi importasyon. Number one po, ang Pilipinas sa pag-angkat ng bigas sa buong mundo, isipin niyo po, 4.74 million metric tons ang inangkat na bigas. At alam niyo po ba, Kaji, Alex, mga kababayan, umaangkat na rin tayo na, alam niyo po ba kung ano to? Luya po, luya. Luya, umaangkat. Umaangkat na. Isipin nyo, bigas, onions, garlic, carrot, asin. Isipin nyo, 93% ng asin umaangkat sa China, Australia. So grabe. Ang isip po ng gobyerno, puro angkat. At lately, naglabas na po ang DA, aangkat na rin ng kambing at ng tupa. Kaya po, grabe. Wala tayong aasahan. Inutil ang gobyerno sa atin. Kaya po, napakahalaga na makita natin na ano ba yung sinusulong ng ating makababayan. Meron pong solusyon kasi alam niyo po ba, signifikante pa po ang taniman ng palay sa atin. Ang sabi po ng gobyerno, more than 14 million hectares, no? Palay, corn, mais, gulay, at saka sugarcane. So, ibig sabihin, kung may political will, meron po itong kaya. Ngayon, sige po, yun muna. Parang marami na akong nasabi. Matanong lang po, Dani, kasi nabanggit nyo na yung tungkol doon sa impeachment, no? Ano po ba ang pagtingin nyo? Kung sinabi niyo po na nabanggit nyo na may ganun tong hakbang na si
ating Pangulo ay parang binabaliwala na yung impeachment. Sa tingin niyo po ba, ay may pag-asa pa ba? May maasahan pa ba tayo na maparusahan ng mga korap na mga politiko sa ating bayan? Dahil kagaya na nga nabanggit niyo, yan po yung ugat kung bakit naghihirap nga ang ating mamamayang Pilipino. Tayo mamamayang Pilipino, ano po ba tingin niyo? May pag-asa po ba itong impeachment na gumulong? Sa punto de vista ni BBM at saka ni Speaker Romualdez, wala. Hmm. Gusto nga nilang palusutin. Hmm. Walang plano na panagutin. Uh, pero sa kabilang banda, tingin namin may pag-asa sa punto de vista ng taong bayan. Dahil alam nyo, napakalawak kahit po sa survey, malawak ang survey, ang posisyon ay panagutin si BP Sara at mga tiwali korap sa ating bayan. Kaya po naniniwala kami sa pamamagitan ng kilusang masa, malawak na gawaing alyansa at posisyon paninindigan ng mga migrante, OFW, sa Italia, sa Europa at sa iba't ibang panig ng mundo, naniniwala po kami na darating ang araw mapapanagot natin. Kasi po, ibalik ko pala kanina, kasi yung, di ba yung kaninang chanting call, sabi ko doon sa pagkilos po mamaya, tatlo magkakaugnay. Marcos singilin, Duterte panagutin, Sara patalsikin. Gusto ko lang iano yung pangalawa. Bakit kailangang managot si Duterte? Kasi po, yung biktima, kahit yung biktima ng drug on war, wala pong nakukuhang domestic na hustisya sa ating bayan. Kaya po kailangan ang papel ng ICC, hindi po yon pakikialam sa ating sovereignty. Walang hustisya sa Pilipinas. Alam niyo po ba, sa mahigit po 10,000, more than 7,000 cases sa data ng PNP, 4 lang ang napanagot. Isa po rito, yung tungkol kila Kian de los Santos. Kung ang data ng Rappler, Karapatan, Amnesty International, halos 30,000. Wala pong nananagot hanggang sa ngayon. Kaya dapat ang tiranikong Duterte ay makulong, managot, kabilang yung mga iba pang tinukoy sa Quadcom report. Kaya magkakaugnay po yan. Si BP Sara, kailangan ma-impeach. Kasi hindi ho pwede yung impunity. Kaya po lumalaganap ang corruption at katiwalian kasi wala pong napapanagot. Bukod pa, siyempre po, yung mga biktima ng extrajudicial killings, yung pong pagkawala, siyempre kami po ay kaisa sa pananawagan na kagyat na ilitaw ang mga desaparecidos, kabilang po si kasamang Basu de Jesus, na alam po namin kung gaano kabigat ang nararamdaman ng isang ina, ng isang magulang. Ngayon, idagdag ko po, nagpapatuloy ang matinding atake sa ating kabuhayan, karapatang tao, at paglabag sa karapatang tao, illegal arrest and detention, red tagging, terrorist labeling. Ito po, hawak ko po yung mga pangalan. Alam niyo po ba na sinampahan po ng Terrorism Financing Prevention and Suppression Act for politically persecute human rights defenders and humanitarian workers. Ginamit po yung Republic Act 10168 na facing the fabricated charges are Isabelo Adviento. Ito po yung leader natin ng Cagayan Valley. Mahigit 2 taong nakulong, na-dismiss noong mga nakakarambuan. Sita Managelod, treasurer ng KMP. Si Mark, siya po yung si Agnes Messina, coordinator ng Makabayan. Jackie Valencia, Karapatan Cagayan Valley, at saka si Deo Monteclaros. Sila po yung tumutulong pag-relieve sa ating mga kababayan, pero kinasuhan. So, grabe po. Tuloy-tuloy ang red tagging, terrorist labeling, at illegal arrest and detention, atake.
At hindi lang po yan, talagang napakatuta ni BBM sa imperialismong Estados Unidos at hanggang ngayon yung paggamit ng Pilipinas para dito sa presensya ng mga US troops, balikatan, mga giyerang ano, yung mga pandigma. Kaya po, ulitin ko po, ang tema ng pagkilos mamaya at panawagan, Marcos singilin, Duterte panagutin, Sara patalsikin. Okay. Napakahalaga po nga talaga niyang pagkilos na yan at sana nga po ay sumuporta ang ating mga kababayan, no? Lalo na diyan po sa Pilipinas. Kami man po dito sa ibang bansa ay kasama niyo po kami sa pakikipaglaban dahil alam po namin na kapakinabangan po yan ng lahat ng mamamayang Pilipino. Nabanggit niyo po rin po, Daning, yung pong tungkol dun sa nagiging problema kasi natin importasyon. So sinabi po ninyo na talagang hindi po tayo hindi po narapat mag-import, mag-import tayo, no? Kung sakali po may tanong po kasi dito sa atin kung tutulong po ba ang ating pamahalaan na siya na ang bumili or ng mga sa market po ng mga produkto ng ating mga magsasaka, may positibo po ba itong epekto sa ating mga magsasaka at ano pa kaya po mga hakbangin na dapat gawin ng ating pamahalaan para maibsan itong matinding na kahirapang naranasan ng ating mamamayang Pilipino? Alex, sa esensya, hindi nga makakatulong. Panliling lang. Kasi nga, isipin mo, sa halip na ibalik ang function ng NFA, dati, bumili ng palay sa magsasaka, pagbenta ng murang bigas. Remember, bago ang February 2019, may 27 pesos NFA rice. Ito yung regular milled rice, 32 pesos well-milled rice. Dahil doon sa rice tarification law na wala. Ang ngayon, bibili na lamang sila ng bigas at imported at ibebenta sa mga government agency pag may kalamidad. Ngayon, doon sa binanggit ko kanina na amendment, iba. Mismong ang DA ang aangkat ng bigas. So, pagkakakitaan pa, lalong papahirapan. Yung kadiwa, uh, hindi po ito sustainable kasi kailangan po ang bigas na mura mabibili sa palengke, talipapa at kung saan ka nakatira. Oo. Ngayon, yung sinasabi nilang papalawakin dahil sa food security emergency, ulitin ko po, panliling lang, palliatives at saka band-aid solution. Ang kailangan po, palakasin ng lokal na produksyon ng pagkain, uh, subsidy, hindi po, gusto ko lang pag-ibahin yung ayuda kaysa doon sa government production subsidy. Dapat po, katulad nung binanggit ko kanina, na per capita, no, ay idiretso sa magsasaka. Hindi po dadaan sa mga politiko, katulad po ng ginawa nila ngayon na AKAP, no, na halos 26 billion pesos gagamiting electoral fund, pork barrel ng mga political dynasty. So, mahalaga po yon. At tingin po namin kaya na kung yung binabanggit ko, genuine tunay na reforma sa lupa, government subsidy, kompensasyon sa mga biktima ng kalamidad, palakasin ng lokal na produksyon ng pagkain, repeal, rice tarification law, pwede. Kaya po, uulitin ko doon sa tanong mo, sa esensya, hindi nakakatulong. Sa esensya, pwedeng may natulungang ilan. Pero sa kabuuan, Luzon, Visayas, Mindanao, mas magpapahirap pa. At yung pong ginagawa ng gobyerno na policies and program ay grabe. Isipin nyo, lately po, meron na po ngayong proposal sa House of Representatives at Senado, 99-year lease, no? Siyam na po, kulang-kulang 100 taon na yung lupa sa Pilipinas pwede nilang gamitin. Oo. Ang average life expectancy sa Pilipinas, pinanganak. Ibig sabihin po, habang buhay. Kaya hindi po nila naisulong sa tsatsya
100% foreign ownership of land, tinutulan natin, yun naman ang ruta ngayon. Kaya ulitin ko po, napakahalagang makita natin si Marcos at ang kanyang administrasyon ay kontra magsasaka, inutil at siyang nagpapahirap sa taong bayan. Okay. Maraming salamat po. Iba naman po tayo dahil alam po naman namin kayo ay bilang isang kandidato ng Makabayang Koalisyon, no, sa Senado. Um, Tanong po namin, bakit kailangan mahalal ang mga makabayan, yung mga sa Koalisyon Makabayan, yung mga at kandidato ng makabayan? At ano ba ang pagkakaiba ninyo sa mga iba pang mga politikong lumalaban sa Senado ngayon? Mga trapo. Opposite po kami, taong bayan sa Senado. Uh, Una po, doon sa track record ng inyong lingkod at ng marami sa ating mga kababayan, plataforma. Ito po, hawak ko yung pamaypay. No? Andito po yung plataforma. Andito po. Gusto kong banggitin, bulok na bulok ang politika sa ating bansa. Political dynasty mula po national, party list, hanggang sa local. At ang nangunguna sa political dynasty, no other than Presidente at Duterte. Labanan ng kasamaan at ng kadiliman. Ang Senado po ay ginawa nilang family business, no? Hindi po dapat ganon. Kaya po kami ay oposisyon ng bayan. Ngayon, mahalaga lang, banggitin ko, dito po sa plataforma, ipakita po natin na, siyempre, yung krisis na umiiral sa atin, chronic. Yung binanggit ko kanina, kaya po, ano ang solusyon? Dito po, kagyat na solusyon at saka long term. Ano po yung nakikita nating kagyat? Una, tingin po namin pagka suspension sa pagpapatupad ng VAT, no? Value added tax at excise tax sa langis, tubig, kuryente, kabilang po yung gasolina at saka diesel, ang laki po ng epekto nito sa ating mga magsasaka, sa producer at sa ating mga kababayan. So isipin mo po, sa kwenta po namin, hindi po lalayo ng 18 pesos per liter ng excise tax at saka value added tax sa langis pa lang. So yun po ay napakalaking ginhawa at yung pong ang buwisan yung mga bilyonaryo. Ngayon, mahalaga pong ipakita natin na tingin po namin ay papaano yung 25 pesos per kilo ng bigas ibaba ay malaking pakinabang po sa pamilya. Kasi po, kung bakit mataas ang inflation, ang una pong contributory ay tungkol sa pagkain. Kaya kailangan po ibaba ang presyo ng bigas at pagkain. Siyempre po, tunay na reforma sa lupa, pambansang industrialisasyon, yan po yung binabanggit ko. At ganun din po, kasama po rito sa ating panawagan, papaano po yung proteksyon sa mga OFW at dapat ay regular at nakabubuhay na sahod dito sa Pilipinas. Dagdag sahod, 1,200 pesos family living wage at national minimum wage. 33,000 minimum na sweldo pesos sa mga government employee. 50,000 pesos minimum na sweldo para sa mga teachers, nurses at allied health professional. At siyempre po, papaano po yung makabayan, progresibo at pangmasang pampublikong transportasyon at pagtigil sa jeepney phase out. Importante po ito, hindi privatization. At ito po, siyempre po ay ganap na pagtataguyod sa karapatang tao, karapatan ng makababaihan, moro, katutubo at saka LGBTQ+. Pamahalaang tapat, makamasa at makabansa, pagbubukas muli ng peace talk sa MDFP upang lutasin ang ugat ng kahirapan. So, tingin po namin meron itong kagyat
at saka pangmatagalan. Gayun din po, malakas nating pinapanawagan at inilalaban atin ng Pinas, US-China layas. Kaya mahalaga po ito ngayon. Nung pong galing ako ng Canada at kapag kausap ko kayo, yung mga kababayan natin, bakit ba maraming OFW, migrante, lumalabas? Di ba? Ang sabi nyo, first, joblessness. Second, landlessness. Third, labor export policy. Kaya po, kailangan natin na, ito, ako po ay dating construction worker. Alam ito ng mga arkitekto at saka engineer. Yung pong keyword na pundasyon, no? Yung pong pundasyon, para po matibay ang bahay at saka building, kailangan pong matibay yung pundasyong ilalagay. Kaya po, doon natin nakikita na ang pundasyon ng ekonomiya at pag-unlad, dahil agrikultura tayo, ay paunlarin mo yung agrikultura, yung industriya, nagtutulungan sila. No? Genuine agrarian reform and national industrialization are key twin forces na magpapaunlad sa ating bayan. Hindi foreign direct investment, hindi mga dayuhan ibinubukas. So, yun po, at kami po ay nagsisilbi rin na alternatiba. Ulitin ko po, oposisyon ng bayan. Kaya po ako ay nagpasya at tumindig na maging bahagi ng makabayang koalisyon ng kumandidato, at naniniwala po ako sa ating mga kababayan ngayon ay sawan-sawa na, sukang-suka na sa sistema ng politika at sa mga politikong korap at tiwali. Sabi nga po ay tawag nito kadiliman versus kasamaan. At hindi po sapat na manunood lang. Ako po naniniwala na kapag tinanggap ng ating mga kababayan ay karapat-dapat, deserve and ability, at tingin ko po kaya ko na hawakan ang chairmanship ng Committee on Agriculture and Food sa Senate, kasi po sa ngayon si Senator Cynthia Villar, alam niyo po ba, tatlo ang chairmanship: Food and Agriculture, Agrarian Reform, at saka Environment and Natural Resources. So, kami po subok sa paglilingkod sa ating mga kababayan. At kaya po, madalas ko pag nagsasalita ako, ito po ginagamit ko: magsasaka, itanim sa Senado, taong bayan ng panalo. Kaya po, mahalaga na ito pong 11, ito pong mga kasamahan natin, team po ito. Mahalaga po, kumbaga sa basketball, sa volleyball, mahalaga yung buong team. At first time po sa ating electoral katulad nito na magsasaka, manggagawa, maralitan lungsod, teacher, driver, no? At ito po ay pinakitaan ng track record, may malinaw na plataforma. Walang korap, walang katiwalian at subok sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Kaya tulad po ng nabanggit ko, taong bayan sa Senado, ipanalo para po sa interes ng ating mga kababayan sa loob at labas ng bansa. Kaya po mahalaga yung pong nasa labas ng bansa, paano po ikampanya sa iba't ibang kaparaan, lalo po yung inyong pamilya na nakatira po sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa National Capital Region, paano po sila magbuo ng team, ng electoral campaign machinery, at yung pong mga indigenous, kausap ko po yung mga magsasaka sa Central Luzon, yung mga lumang sako, lagyan nila ng mga nakasulat naming pangalan. Oo, kahit lumang dyaryo o anuman, isabit sa mga harapan, bahay, kalsada, mababasa. Kasi po, alam nyo, kami po walang bilyon. Lumabas po sa pagsusuri ng mga independent media outlet dito, si Camille Villar at saka si Amy Marcos na kandidato, mahigit ng tig-1 bilyon ang nagastos nila
sa TV ad doon sa kanilang propaganda material. So, kaya po mahalaga ground campaigning. At ulitin ko po, panahon na para ang ordinaryong tao. Marami pong nagsasabi na sa sistema natin, mahirap kayong manalo. Totoo po yun dahil sa guns, gold, at iba pang kaparanan. Pero naniniwala po kami sa ating mga kababayan na mulat at naghahanap na ng solusyon. Kami po hindi lang simple na nagdadagada, nagsasalita, kundi yung solusyon matagal na po nating ginagawa para sa mabuting pamamahala at serbisyo para sa ating mga kababayan. May nag-comment po dito, no? Iboto si Kadaning sa Senado. Sigurado ang bigas, presyo ng bigas ay bababa. May mga comment po tayo ng pagsuporta po sa inyo ng ating mga taga-subaybay dito sa ating patutunog na sa Papawid. Salamat po. Yung ano pa po, Kadaning, may nabanggit kayo, no? So, problemang malaki natin yung kartel. Kayo po ba, halimbawa, kung maupo kayo bilang senador, paano po ba natin itong masasawata itong kartel, itong matinding korupsyon sa bigas? Meron po ba kayong mga idea na paano siya masasawata? Matitigil. Ay, siyempre po, para masawata yan, kailangang magkaroon ng pangil. Siyempre po, kung sa usapin ng papaano titiyakin yung mga legislasyon at saka resolution para dito, para managot. Although alam ko may mga batas na umiiral, pero dahil nga po sa katangian nitong ating gobyerno, hindi nga napapanagot. Kaya po ulitin ko, susi po dito ang papel ng ating mga kababayan. Kasi po, siyempre, alam naman natin yung halaga ng mga batas, resolution, pero gusto ko pong bigyang diin paano yung kamulatan at partisipasyon ng ating mga kababayan. Ngayon pa lang, no? Yung pong kilusang masa, ulitin ko, kaya po hindi natuloy yung tsatsya na isinulong ng Malacanang sa nakaraan, yung pong papel ng ating mga kababayan. Kaya ano po yan nagkukumbina. Pero siyempre po, itong papel ng mga senador at saka mga kongresista, gumawa ng batas at resolusyon. Ako po, titiyakin natin na ang mga panukalang batas at resolusyon ay para sa interes ng ating mga kababayan. Unang-una na po yung tungkol sa bill ng Genuine Land Reform, no? Genuine Agrarian Reform Bill, Rice Industry Development Act, at yung pong kaugnay ng resolusyon para sa suspension ng pagpapatupad ng VAT, excise tax, at saka po yung patungkol sa suspension nito pong Executive Order number 62 at import liberalization. Okay po, meron na puling si meron pong comment din naman po, Isabelita Pagulinan Menesio. Kadaning, magtatagumpay ka po. Magtatagumpay po tayo para sa magsasaka, para sa bayan. So, Mahalaga po yun at dapat po maniwala tayo na kaya natin kasi kung katulad po ng iba na ang tingin nila ay hindi tayo magtatagumpay at mananalo, hindi po ganun ka-determinado. Alam po natin na mabigat pero sa pamamagitan ng ating tulong-tulong at mga kababayan, including social media platform, naniniwala po tayo na may bukas pa. Sisilay ang araw sa silangan at ulitin ko po, ang makabayang mga senador, kapag po ito ay nagtagumpay, taong bayan ang panalo. Okay. Maraming salamat po. Baka meron po tayong huling mensahe sa ating mga taga-subaybay, Kadaning. Muli po, maraming salamat sa pagkakataon. Mabuhay po ang mga migrante at inyong pamilya. Gusto ko pong banggitin, kaisan niyo po kami na ito pong ating kababayan, Mary Jane Veloso, na nakauwi na, ay magkaroon ng kagiat na clemency para makapiling ng kanyang pamilya.
At uulitin ko, mahalaga po ang ating ibayong pagkakaisa, pagkilos at pagsama-sama para ipaglaban ang ating karapatang tao. At sa partikular po nitong magaganap na midterm election, nananawagan po tayo sa ating mga kababayan sa labas ng bansa na palagi pong paabutan, paalaala sa inyong pamilya dito sa ating home front sa bansa na magkaroon ng aktibong papel dito po sa midterm election. Dapat po matapos ang Mayo 12, susukatin po natin yung ating tagumpay, yung mga narekluta natin ng mga members ng migrante, ng samahang magsasaka, iba't ibang organisasyon na, na palakas ang ating samahan. Pangalawa po at napakahalaga, ilan ang inanalo nating mga lokal na kandidatong progresibo at mga party list na mahalaga pong makabalik ang bayan muna sa Kongreso. Muling ipagtagumpay po natin ang Gabriela Women's Party, number 46 po sa balota, ang Kabataan Party List at Alliance of Concerned Teacher at iba pong mga progressive. At higit sa lahat, para sa inyong lingkod, ulitin ko po ang tagumpay ng mga senatorial balls dito po sa darating na Mayo. At kailangan po natin ang determinasyon, porsigido at aktibo. Kahit po inaakusahan tayo, kailangan tumindig tayo dahil kailangan natin kumilos at makipaglaban para mawakasan ng political dynasty, corruption at ang bulok na sistema. Naniniwala po kami sa ating lakas. Muli po, sa pangalan ng KMP, Danilo Cardaning Ramos, magsasaka, itanim sa Senado, taong bayan ng panalo. Mabuhay po ang lahat ng mga migrante. Muli po, nais kong bigyang diin, palayain sila Amanda Etchanis, palayain ang lahat ng bilanggong politikal at ilitaw si kasamang Basud de Jesus at ang lahat ng mga diseparasido. Mabuhay po, magpunyagi, sumulong at magtagumpay. Okay. Maraming salamat po, Kadaning. Po, mga kababayan, taga-subaybay, nakapanayan po natin at nagbigay na naman ng magagandang mga matututunang mga aralin mula po sa hanay ng Makabayan Coalition na kandidat senador si Kadaning Ramos. At yun nga rin po, siya po ay ang leader magsasaka mula po sa hanay ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Yun po, sana po suportahan po natin ang ating mga kandidato ng Makabayang Coalition at gayon din po ay suportahan din natin itong gagawing kilos protesta mamaya. At yun po sinasabi po ni Kadaning, taong bayan sa Senado, taong bayan din po ang panalo. Okay po. Sige po, sa pagpapatuloy po ay magpapabot lang po. Nais po natin basahin yung ating mga nagsusumaybay, no? Okay, binabati po natin ang maligayang panonood sina Cresce Del Carmen, si Edu Del Carmen, si Reyes Edwin, si Jean De Jesus, Nimpas Sanigan, si Karen De Valenzuela, Ana Brusola, Loida Loylo Arevalo, and Nancy Artilia Caraig, and Chen Arisa De Susi. Nakikinig din po sa atin sumabaybay si Michael Garland, si Eleanor Amarillo, si Chris GB, si Linus Kiwagan, at si Isabelita Pagulian Menesio. At yun po, sila. Yung po ang mga maraming salamat po sa pagsubaybay. At marami pa pong iba na nasubaybay. Hindi lang po natin makita na dito sa ating At para po sa pagpapatuloy ng ating programa, ang umangat migrante Gabriela Rome at ugnayan sa Himpapawid ay nagpapaabot po ng taus-pusong pakikiramay sa pamilya at mga kaibigan ni kasamang Michi Malorca sa Turay na pumano kaninang umaga, January 30. Nagpupugay po ang kasapian ng umangat migrante Gabriela Rome at ugnayan sa Himpapawid sa naging malaking ambag ni Kamichi para isulong at itaguyod ang interes at karapatan ng mga migrante.
Lagi kang mananatili sa aming alaala ka, Michi. Muli isang taas kamaong pagpupugay sa iyo kasamang Michi. Taas ka mo pagpapugay kami, Chi. Mayroon po tayo isang video minanda para sa inyo. Ngayong ang salilan sa pagsisilbi, ngayong ang ligaw